Maraming nangangarap makapag-abroad. Sa paningin ng iba, sagot ito sa kahirapan. Pero ang totoo, hindi ito para sa lahat. Hindi sapat ang tapang lang. Hindi sapat ang pangarap lang. Dahil sa likod ng mga ngiti sa Facebook, nakatago ang lungkot, pagod at sakripisyo. Kung iniisip mong ang pag-abroad ay para sa iyo, pakinggan mo muna to. Ito ang tungkol dahilan bakit hindi para sa lahat ang pag-abroad. Una, hindi lahat kayang malayo sa pamilya. Yung iyak mo hindi maririnig sa video call. Pangalawa, akala mo madali ang pera sa abroad, pero minsan ubos ka bago ka pa sumahod. Pangatlo, hindi lahat ng amo mabait. May amo na parang Diyos, di mo nakikita pero natatakot ka. Pang-apat, wala kang karamay. Kapag nagkasakit ka, trabaho pa rin bukas. Bawal magpahinga. Panglima, malungkot sa ibang bansa, lalo na kung malamig. Tapos malamig din ang trato sa'yo kasi nagtatampo. Pang-anim, culture shock. Lalo kung first time makapunta sa ibang bansa, kulang isang balding luha. Pampito, hindi lahat ng sinasakripisyo na a-appreciate. Minsan, nauubos ka para sa mga taong di Hirap marunong talaga pag umintindi. malayo. At mas lalong mahirap kung di ka iniintindi. Pangsiyam, may mga taon kang mawawala. Yung anak mong malilit pa nung umalis ka, di mo na malayan dalaga at binata na pagbalik mo. At panghuli, kasi hindi lahat ng may lakas ng loob, may tibay ng loob, at sa abroad, tibay ng loob ang pinakakailangan mo. Hindi madaling mag-abroad. Hindi ito kwento ng puro tagumpay, kundi kwento ng sakripisyo, luha at matinding lakas ng loob. Anak, kamusta ka na? Kaya kung may kakilala kang nasa ibang bansa ngayon, Miss na kayo ni tatay. kamustahin mo. Dahil sa kabila ng mga ngiti sa post, maaaring tahimik siyang lumalaban, mag-isa,